Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. I-update ko po kayo ngayon sa pinaka-latest na weather update natin dito po kay Bagyong Nika. So as of now, nag-intensifies na po ito sa tropical storm category mga kaibigan na may lakas na po na 75 kilometers per hour. So inaasahan na mas lalakas pa siya at magiging typhoon category bago po maglandfall sa araw ng Lunes sa area po ng Aurora mga kaibigan at ilang bahagi po ng Bicol region. Pero bago ho yan mga kaibigan, bago natin alamin ang pinaka-latest track, intensity at lokasyon nitong si Bagyong Nika, please don't forget po muna to like and subscribe and pahit ng notification bell. Hindi yan para sa akin, no? Para ma-update ko kayo sa ating mga susunod na mga latest weather update. So alamin muna natin yung pinaka-exact na lokasyon ngayon. Ito nga pong si Bagyong Nika. As of now, 755 kilometers east of Infanta, Quezon ang kanyang lokasyon at nasa 75 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Isa pa ring tropical storm category, pa westward ang kilos sa bilis po na 25 kilometers per hour. Paglipas naman ng ilang mga oras or pagdating po ng alas 2 ng hapon, etong si Bagyong Nika ay mas lalapit ng 465 kilometers east of Infanta, Quezon pa rin po. Pero mas lumakas ito sa 85 kilometers per hour. Tropical storm category, pa westward ang pagkilos sa bilis pa rin po na 25 kilometers per hour. So ipapakita ko sa inyo na sa darating po na Lunes ay maglalaan po ito sa ating Philippine landmass, no? Wala nang lusot mga kaibigan dahil sa track natin ipapakita kong mabuti, no, para makasigurado tayo, no, na maniwala din kayo para hindi niyo sabihin na gumagawa tayo ng basta-basta lamang. So eto mga kaibigan, no, tignan niyo mabuti, etong November 11 sa ganap po na 2 PM ay inaasahang maglalandfall ito sa ating Philippine landmass dyan po sa may bandang Aurora po mga kaibigan. So yung mga lugar po sa Aurora, alamin natin yan, explain ko sa inyo para din makapaghanda kasi malawak nga naman yung nasasakop ng mga kaibigan. At inaasahan na ito mas lalakas into typhoon category. So maging handa tayo pag sinabi nating typhoon category, yan ay posibleng lumakas ang hangin hanggang signal number 4. Mamaya explain ko sa inyo by signal mga kaibigan para ma-update yung ating mga elders at ating mga kababayan na laging nakikinig. So dito muna tayo mga kaibigan sa lagay ng ating panahon. Yung mga lugar po na pinaghahanda ngayon, isa-isahin ko sa inyo mga kaibigan para din alam po ninyo. Unahin na natin mga kaibigan dito nga po, no, sa may bahagi po ng Aurora. Dito kasi maglalandfall talaga itong si Bagyong Nika, no. Sa Aurora po na lugar, kasama dyan sa posibleng maapektuhan ng paglandfall ng bagyo sa Lunes, etong Baler, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dingalan, ilang bahagi po ng Dipacuba, Lao, Maria Aurora at San Luis, no? Pasensya na kayo sa pronunciation mga kaibigan. At kung titignan nyo mga kaibigan yung mga lugar na yan, talagang ngayon maghanda na po, no? Especially mababang lugar sa Aurora at yung mga nakatira sa paanan po ng bundok sa posibleng baha po ng pagbabaha at ng landslide. Maapektuhan din mga kaibigan ng ilang bahagi po ng Central Luzon, no? Metro Manila kasama dyan mga kaibigan. Hindi po yung direktang maglalandfall dyan sa Central Luzon, pero yung trap extension niya, yun po yung makakaapekto. Sa ilang bahagi ng Central Luzon, kasama dyan ang mga lalawigan po ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Para clear po sa ating lahat, yung mga lungsod, sasabihin ko na rin mga kaibigan, mag-ingat din, no? Ito nga pong San Fernando at ilang bahagi ng Angeles, Olongapo, Balanga, Tarlac, Cabanatuan, Gapan, San Jose, Palayan, Meycauayan, Malolos, Marilao at San Jose del Monte, Bulacan. Yung mga lugar po na yan ang apektado mga kaibigan. Mag-ingat po tayo. Apektado rin mga kaibigan ng trap or extension nga po, no? Once na maglandfall si Bagyong Nika, ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas, kasama dyan ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar at Southern Samar po mga kaibigan. So mag-ingat po kayo dyan. Ang ilang bahagi ng Bicol region mga kaibigan ay mas malapit doon sa pinaglandfallan nga po or paglalandfallan nitong pong si Bagyong Nika, which is kasama sa apektado ang ilang bahagi po ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon, no? Yung mga lugar na yan mga kaibigan. So para malinaw yung mga lungsod, sabihin ko na rin: Legazpi, Naga, Iriga, Sorsogon, Masbate, Tabaco at Ligao. So mga kaibigan, meron po tayong nakataas ngayon na storm wind signature
signal number 1 mga kaibigan. Ito, makinig po kayo, no? Ipapakita ko po sa inyo, sasabihin ko sa inyo. Signal number 1 ang nakaka-apekto ngayon, apektado ngayon ang bahagi ng southeastern portion po ng Isabela, kasama po northern portion ng Aurora. Kasama din ang ilang bahagi ng southeastern portion ng mainland Quezon. Kasama dyan ang ilang bahagi po ng Tabaco, Boracay, Maliliputput, Rapu-Rapu at yung mga bahagi dyan mga kaibigan, apektado po yan. So mag-ingat tayo. Ito po ay posibleng may lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour, which is meron pong warning lead time na 36 hours. Within 36 hours, posible po yung maranasan. Pero take note mga kaibigan, tinaas yung signal number 1. Posibleng maitaas yan sa signal number 2, 3 at signal number 4 once na mas lumapit pa o mas papalapit pa etong si Bagyong Nika. So clear sa atin yung mga kaibigan sa update natin signal number 1, pero posibleng itaas sa signal number 2 at 3 kapag mas lumakas po mga kaibigan. Para din clear sa inyo, papaliwanag ko, sabihin ko sa inyo, pag sinabing signal number 1, 30 to 60 kilometers per hour. Signal number 2, 61 to 120. Signal number 3, 121 to 170 km per hour. Signal number 4, 171 to 220 km per hour. Pag signal number 4, yun po ay typhoon category na mga kaibigan, which is mangyayari bago mag-landfall itong si Bagyong Nika sa ilang bahagi po mga kaibigan ng Aurora. So maging handa na lamang to yung mga kaibigan. Inaasahan din mga kaibigan na yung Visayas area at Mindanao ay maapektuhan po ng trap or extension po ng hangin nito nga pong si Bagyong Nika. Ang kaibahan po kasi mga kaibigan ni Bagyong Nika kay Bagyong Marcy, si Bagyong Marcy kasi maliit lamang yung pinakamata niya or pinakasentro. Yung trap or extension niya, maliit lang talaga mga kaibigan, hindi yan masyado nakaka-apekto. Kaya nakita nyo naman, lumabas sa par, wala na siya naging epekto. Unlike po dito kay Bagyong Nika mga kaibigan, hindi naman kalakihan yung mata sentro niya, pero malawak yung extension ng hangin niya mga kaibigan. At nakita nyo, may kasunod din itong si Bagyong Nika mga kaibigan, si Ophel, no? So bakit magkakaroon ng kasunod mga kaibigan? Kalalabas lang ng isa, meron pang Nika. Yan po yung tinatawag natin na interaction ng dalawang bagyo. Yung interconnection nila, pagsunod ng isang bagyo, tinatawag yan, explain ko na sa inyo, Fujiwara effect po yan, no? Kapag ang isang bagyo ay merong kasunod na mas malapit na bagyo at may distance lamang sila na 1,300 to 1,400 kilometers, nagkakaroon niya ng interaction or hatakan mga kaibigan. Kaya hindi nakakapagtaka, yung naging direction po ni Bagyong Marcy, tinahak po o dinadaanan ngayon ito nga pong si Bagyong Nika, which is nag-record lamang siya, no, dito sa may bandang Aurora o Central Luzon mga kaibigan. Si Bagyong Marcy gumilid po, no, sa ilang bahagi po ng Bicol region mga kaibigan, diyan po sa Babuyan Island. So mag-ingat na lamang tayo and hopefully pag-pray natin yung kasunod na bagyo ni Bagyong Nika ay malusaw po mga kaibigan, dahil siyempre bugbog na ang ilang bahagi po ng Luzon sa sunod-sunod po ng mga bagyo. So patuloy ko po kayong i-update sa mga susunod natin na kaganapan sa lagay ng ating panahon. Manatili tayong ligtas, safe sa lagay ng ating panahon. Tulad na aking sinasabi, maging handa anumang oras. Magandang araw po sa inyong lahat.